So welcome back to another video. In this video, may update po sa atin si GCash regarding GGives as payment method to BillIs. So yes po, good news po ito sa mga may BillIs. Sa din to sa may mga nagtatanong sa akin kung pwede daw ba ipambayad si GGives sa ating BillIs loans. So before sabi ko, hindi pa siya available the time. But now, good news po ito sa lahat ng may BillIs dahil pwede na pong pambayad si GGives as payment method. So of course, good news ito kasi pwede natin gamitin yung ating GGives fund. Wala tayong fund or wala tayong pambayad, wala tayong pera and may GGives balance tayo. So pwede natin tong gamitin as payment method. At syempre bad news ito kasi si GGives naman, pag ginamit natin ito is considered as loan or utang pa din. So syempre diba, sino ba naman may gustong mangutang ng mangutang? But if we have no choice and meron naman tayong pang fund, so why not? So sa previous video ko, na-share ko sa inyo na si GGives pwede nang gamitin as payment method sa ating home credit loans like kwarta billing, product loan, or cash loan man yan. So pwede natin gamitin si GGives sa home credit loans. While ngayon, pwede na rin si GGives sa BillIs. So, siyempre, ang kagandahan lang kasi dito, kung gusto natin i-fully paid na to si BillIs loans natin, is pwede nga natin pambayad si GGives. Kasi alam niyo naman na si BillIs talaga is legit po talaga siyang nag-i-increase, lalo na po kapag na fully paid natin yung loan natin sa BillIs. So this is really good lang talaga kapag last payment mo na sa BillIs or last 2 payment mo na sa BillIs. So I advise pa din kasi na i-endure nyo yung monthly payment kay BillIs kasi yun yung gusto ni BillIs. I don't advise na i-one time payment nyo sa BillIs kasi baka hindi kayo ma-increasean kung gusto nyong mag-loan ulit dito kay BillIs. Kaya maganda lang talaga to sa mga installment payment natin. Gamitin natin si GGives sa installment payment natin sa BillIs or sa last payment natin sa BillIs para yung chance kasi na ma-increasean tayo is mas malaki. Of course, in this video, I'll show you how to pay or how to use the GGives as payment method sa ating BillIs para lang may idea kayo kung ano yung flow, kung paano siya gamitin, kung visible ba talaga siya or kung legit ba talaga siya na nag-a-appear doon sa ating GCash app. But please take note of this ha. Sa GCash app lang po available si GGives as payment method sa BillIs. So mamaya ipapakita ko sa inyo para maintindihan nyo. And of course, di ba alam nyo naman na sa BillIs app makikita din natin doon si GCash. So let me show you and I will show you using BillIs app kasi alam naman natin na visible din si GCash doon. Ipapakita ko sa inyo kung anong pagkakaiba, kung visible ba si GGives as payment method mismo doon sa BillIs app. Malinaw yun ha, magkaiba po si GCash app kapag doon po tayo mismo magbayad ng BillIs. And meron po talagang separate na app si BillIs to pay. Para maliwanagan kayo, papakita ko sa inyo yung pagkakaiba. So, punta pa na tayo sa aking BillIs app. Then, dito sa my dashboard, makikita natin na may upcoming due dates dyan sa baba. So, pili lang tayo ng isa. Click natin tong 553. Then, click natin yung Pay Now, 553 sa may baba. Then, lalabas dito mga payment options. So, of course, pipiliin natin si GCash na may 13.38 na charge. Then, Pay Now tayo. Click natin yung Pay Now sa may baba. Ayan. Then, ito yung lalabas. So, click natin yung Next. Then, antayin natin yung code. Verification code na i-enter natin dito. So, ito na siya. 91316. Yun. So, click natin yung next. Then, enter lang natin to. Then, next. Then, ito yung lalabas. So, kung mapapansin nyo, wala si GGives. Hindi available si GGives as payment method dito sa BillIs app directly. So, punta tayo ngayon sa aking GCash app mismo. Doon tayo magbabayad. Then, dito, click lang natin si Bills. Then, under ng bills, of course, i-click naman natin. Pwede natin tayo mag-click dito sa baba ng search billers, pero click natin muna dito. Ang ginagawa ko si loans. Sa kay loans ako dumadaan. So, click natin si loans. Then, type lang natin si BillIs as biller. Then, BillIs. So, lumalabas agad siya dito. And kung napapansin nyo, na-notice nyo, si GGives po ay visible dito kay BillIs. So, click natin. So, fill upan lang natin tong form na to.
Then, click lang natin. Magkano may babayaran ko? 553. So, enter natin 553. Then, kung mapapansin nyo pala, may 15 pesos na charge dito si GCash. So, standard po yan ha. So, dito na tayo sa loan ID number. So, yung loan ID number, ito po yung account number niya. So, punta muna tayo sa Bilis app. Click natin tong isang loan ko dito na 553 para makuha natin yung account number niya or yung loan ID number niya. So, makikita nyo dyan sa may baba ng 1,000 GCash cash loan. So, yan, yung number na yan, kokopyahin natin. Dahil yan po yung ipipaste natin sa GCash. Yan po yung loan ID number niya. Yan, click lang natin yung ano dyan, copied. Ayan na siya, copied na siya. Then, punta tayo, balik tayo sa ating GCash. Then, i-paste lang natin dito yung loan ID number or yung account number. Then, of course, fill up yung account name and mobile number. So, yung email natin sa sarili optional naman. So, after nito, click lang natin yung next. Then, no just pay a bill lang tayo. Then, ito yung lalabas. Kung mapapansin nyo, may dalawang payment source and visible po si GGives. So, though, hindi lang sufficient yung aking balance, pero makikita nyo legit po na nandito si GGives. So, para may idea kayo, kasi yun yung ginagawa ko sa home credit ko noon. So, ito siya. Ganito itsura niya kapag visible siya. So, i-click lang natin yung GGives. Then, ito yung next step. Makikita nyo yung installment plan. So, pipili kayo kung 3 months, 6 months, 9 months. Then, after nyan, kung okay na, click nyo lang yung agree, then pay with GGives. Then, magre-release sila ng resibo. Ganun lang po siya kadali gamitin. So, I hope malinaw po sa inyo yon. And kung nasundan nyo naman yung process, napakabilis lang din naman. Lagi ko pong pinapaalala ito sa inyo na paki-double check po yung mga account number or reference number or mobile account number. Basta lahat ng mahalagang details na included dyan na kailangan po sa pag-fill up ng form is please paki-double and triple check. But anyways po, alam nyo, naisip ko lang naman ha. Alam ko lahat tayo gusto natin i-convert si GGives to cash. So, alam ko rin, naiisip nyo rin if ever ha. So, pwede pala talaga i-convert si GGives to cash via bill is. So, paano mangyayari? So, nakita nyo naman yung process, di ba? Nakita nyo yung proseso. If ever meron kayong cash loan offer sa bill is, then yun nga, gusto nyong bayaran yung mga remaining utang nyo dyan, remaining loans nyo dyan. By means of using GGives, syempre, mare-replenish yan. And kapag nabayaran nyo na yung remaining balance nyo sa bill is, of course, nandyan pa rin yung offer ni bill is, and may chance na tumaas yan. At least, kung gusto nyong i-cash out or i-cash loan ulit si bill is, at least, di ba, maka-cash out nyo ulit siya. Of course, this is intended lang sa mga may bill is cash loan ha. Kaya pwedeng-pwede pala talaga. So, ipapadaan natin si GGives sa pagbabayad ng bill is loans or bill is bills natin. Then, kapag na-replenish na and meron ulit tayong offer kay bill is, so pwede ulit natin yung cash loan. Parang ganun lang yung pamamaraan niya. Pero at least kahit pa paano, nakatulong si GGives doon. At least nakatulong at naging instrument si GGives para makapagbayad tayo dito sa bill is at para makapag-loan tayo ulit. So, grabe no, pwede pala yun. So, naisip ko lang naman yon. Pero ganung pamamaraan nga lang. Hindi siya directly, but kilala naman natin si bill is kasi kapag once na fully paid natin yung loan natin sa bill is real-time po siyang nag-update, real-time po siyang nagre-replenish, real-time po siyang nagkakaroon ng offer, real-time po siyang nagkakaroon ng increase once paid. Kaya kung wala kayong pambayad sa inyong mga bill is loans, then may GGives kayo, so pwedeng-pwede nyong gamitin yung pamamaraan na ito. Again, this is just intended sa mga may bill is loans, sa may mga bill is cash loan na na-avail dito. Hindi po siya for everybody, of course. Dito lang talaga to sa may mga bill is account and may mga GGives balance. So, dito lang talaga siya pwedeng ipambayad. So, lilinawin ko, kapag wala kang loan sa bill is or wala kang account sa bill is and wala kang offer sa bill is hindi po natin magagamit si GGives as payment method. Kasi si GGives po ay payment method po talaga. So, yun lang yung way kasi natin. So, yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa video ito. I hope nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. And click yung bell button para update kayo sa mga bago ko pa pong mga videos like this. Thank you for watching this video. Bye!